Ating makakausap si Police Lieutenant Colonel Mark Henry Garcia ng Antipolo Component City Police Station. Sir, magandang umaga po. Sir, magandang umaga po at sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang JKRS. Magandang umaga po, Sir Jay. Kumusta na ba, sir? Sir, sa kasalukuyan po, ang ating peace and order situation dito po sa siyudad ng Antipolo ay generally peaceful, stable, and manageable po, sir. Okay. Sir, kamakailan kasi may mga ilang may kuha kaming information na talagang yung ating kapulisan walang tigil na nagpapatrolya kasi ang krimen ho dyan sa lungsod ng Antipolo talagang kuminsan wala hong pinipili. Ano ho yung isinasagawa natin, sir, para mapigilan ho yung krimen dyan ho sa lungsod ng Antipolo, sir? Yes, sir. Despite po ng may pailan-ilan talaga na occurrence po ng different incident and crime dito po sa ating AOR, but yung ating pong intervention, mas pina-i-intensify pa po natin. Kamukha po nitong patrolling, yung ating visibility, Oplan Sita, Oplan Bulabo, Oplan Bakal, and yung implementation po ng curfew pagdating po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, kung saan lagi pong pinapaalala sa atin ng ating butihing mayor, Mayor June Inares, na kailangan nating higpitan yung implementation nito at makakatulong po ito sa ating peace and order situation. At ganoon na rin po sa pagdidisiplina sa ating mga kababayan. Sir, ngayon ay bago ang ating provincial director. At ano ho yung unang-una? Siyempre kayo, sir, ang nag-iisang lungsod dyan ho sa lalawigan ng Rizal. Ano ho yung naging coordination ni Provincial Director Barber? Yes, sir. Nagkaroon na po kami ng unang command conference at malinaw po ang kanyang kautusan sa mga hepe ng kapulisan sa different municipalities at dito po sa nag-iisang syudad, ito nga pong Antipolo sa buong Rizal. Panatilihin lang po natin ang pagiging professional, dedicated sa ating trabaho at dapat nakaangkla po dito sa ating 7-point agenda ng ating butihing Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. po. Oo, sir. Sir, kasi kung di ako nagkakamali, sir, talagang ang lungsod ng Antipolo ay daang-daang libong populasyon. Pero ang kapulisan natin, sir, ilan ba ang personnel natin ngayon, sir, dyan sa lungsod ng Antipolo, sir? Yes, sir. Sa ngayon po, tayo po may pinakamalaking bilang ng kapulisan sa buong rehiyon. Nasa 260 na po tayo. In which doon po sa 260, pito po doon yung NUP. So nasa 253 po yung organic personnel natin, sir. And sa population naman po ay nasa 946,000 po ang population ng ating lungsod ng Antipolo. So although talagang ito po ay isa sa challenges natin, yung bilang ng kapulisan, kasi sa ngayon po yung police to population ratio natin ay nasa 1:3,700 plus. Ganun pa man hindi po ito hadlang sa ating mandato na magpatupad ng peace and order para po sa progress po ng ating minamahal na lungsod ng Antipolo. Bagkus ito po yung maging motivation. That is why itinuloy po natin ang mga programa ng mga former COP, yung kay Lieutenant Colonel June Abrasado, yung 1 SMS Bottom, and yung kay Sir Ryan Manongdo po, yung Sanib Puwersa. And sa pagpapatuloy po noon, nakabuo po tayo ng konsepto based po doon sa community service-oriented policing framework ng ating National Police Commission, kung saan kailangan talaga natin ng collaborative effort kasi itong peace and order
peace security ay hindi lang po talaga trabaho ng ating kapulisan, kundi trabaho ng bawat isa. That is why nag-launch po tayo noong project initiative natin na Project TODA. Yung TODA po ay yung Tricycle Operators Defensive Allies, kung saan atin po magiging katulong, magiging mata at tenga natin ang ating mga tricycle drivers sa lansangan. So, force multiplier po natin sila. Sir, napakaganda nun sir na sinasabi nyo talagang inipon nyo yung mga TODA dyan sa lungsod ng Antipolo. Kung di ako nagkakamali, yan ho yung tinatawag na Actify, no sir? Yung Antipolo Corporation na sinasabi, cooperative. Yan ba yun sir? Ano po sir? Yan Paulit po? sir, yan ba yung tinatawag na Actify? Diyan ho, lahat na kasi ng TODA ay talagang hawak ng Actify dyan ho sa lungsod ng Antipolo. Lahat ng TODA. Yan ba yung sinasabi nyo sir na malaking tulong kung sakali? Yes sir. Opo. Kasi sa kasalukuyan po, may tatlo po tayong federation. Then under sa tatlong federation po ngayon ay meron po tayo 124 TODAs kung saan nasa 24,000 plus na po ang ating mga tricycle drivers. So through research with the good work with our City Advisory Council at ating PTRB and yung OPSS ng lungsod ng Antipolo. Siyempre po sa ating sa suporta po ng ating butihing Mayor Jun Inares, ito po through research and brainstorming and series of meetings ay ito po nakabuo po tayo ng konsepto at ang gandahan nga po ito ay na-launch po natin ito ng first week of February. So, sa ngayon po ay okay na po to at ang atin pong i-measure ngayon ay yung effectiveness and efficiency po nitong project initiative po natin ito. Sir, matanong ko lang sir, yung coordination naman natin sa mga barangay at dun sa mga HOA, kung tinatawag nga yung Homeowners Association, para makatulong ho sa ating PNP na mapanatili yung peace and order. Kumusta to sir? Maganda po. Aside po dun sa mga initial meeting natin, yung pagkaupo po natin bilang OIC po ng Antipolo Component City Police Station, marami na po tayong na-attendan na mga meetings with regard po dun sa concern po ng ating homeowners. At minsan na pumunta rin po sa ating opisina para maipaabot yung kanilang mga concern in terms of security sa kanilang nasasakupan na villages, subdivisions. So, tuloy-tuloy po yun sir. And kagandahan po nito, nakakapasok na po tayo sa lahat ng villages and subdivisions po sa Antipolo. Yun naman po ang ating kahilingan sa kanila na pahintulutan tayo na makapasok para maging part din po yon ng ating police operations. Yun nga po yung patrolling at saka makausap yung ating mga designated security guards doon, yung head ng security agency, head of HOA, para mas malaman natin direkta po yung kanilang mga concern at ma-actionan po natin ng appropriate. Sir, napakaganda at napakalaking tulong. Kung minsan talaga ay itong mga HOA natin ay talaga napakahigpit at nakikipagtulungan sa ating kapulisan dyan sa lungsod ng Antipolo. Sir, kung di ako nagkakamali, malapit na ho yung special election. Yung gun ban natin, sir, kailan ba magsisimula? Yes sir, yung atin pong gun ban, mag-effect po ito ng February 12. Kasabay po ng ating activation po ng ating COMELEC checkpoint po sir. Sa 8 barangay lang po. Kung yung 8 barangay po ngayon ay yung sakop po ng 2nd District, Legislative District of Antipolo City. Specifically po yung Barangay Calawis, Barangay Kupang, Barangay Dalig, Barangay Inarawan, Barangay San Jose,
Barangay San Juan, Barangay San Luis, and yung pong Barangay San Roque, sir. Talagang napakalaki nito, sir. Talagang ngayon, sir, ay masasabi natin na talagang handa na yung ating kapulisan dyan sa lungsod ng Antipolo. Sir, paano naman yung mga magmamatigas na hindi sumunod, na talagang magdadala pa rin? Ano yung magiging mensahe nyo, sir? Ayun po, unang-una po, makikita mo natin sa ilalagay po natin na Comelec checkpoint signages sa different areas po. Ang nakalagay po doon talaga, please bear with us and thank you for your cooperation. So, talaga napakahalaga po ng kooperasyon. And sa mga lalabag po sa ating Comelec checkpoint, lalo po dyan sa Ganban, ipapatupad po natin ang nararapat. Kung makitaan po sila, for instance, makitaan po sila ng baril, kahit may lisensya po yan kasi gun ban nga po, makakasuhan po sila ng criminal charges. Specifically, yung violation po natin dun sa Republic Act 10591, yung sa Firearms and Ammunition Regulatory Act po. Talagang nakita ho namin. Ngayon pa lang, sir, talagang handa na yung ating kapulisan dyan ho sa lungsod ng Antipolo. Sir, mensahe nyo ho sa ating mga tiga-Antipolo na nakikinig po ngayong oras na ito. Yes, sir. Ang panawagan ko po sa ating mga kababayan sa Antipolo at sa ating po mga tropa at sa mga lingkod bayan po sa ating pinakamamahal na napakagandang syudad dito po sa Antipolo. Collaborative effort lang po and collaborative work. Magkaisa po tayo, magtulungan. Kasi talagang gaya po ng sabi ko, ang peace and order ay hindi lang po trabaho ng ating kapulisan. Ito po ay responsibilidad ng bawat isa. So, kailangan po talaga natin ay ng pagkakaisa. Kung sa ating mga kababayan, kung may mga nakikita or naririnig kayo na kahinahinala, huwag po tayong magdalawang isip na lumapit sa ating otoridad, sa mga barangay officials, sa ating kapulisan, para ma-actionan po natin ng tama. Gaya nga po doon sa JKRS, ang nakalagay nga po doon doon sa ARNA, responsibilidad. So, ito po is everybody responsibility. So, kailangan talaga nating magkaisa po, sir. Salamat, sir. Maraming salamat, Police Lieutenant Colonel Mark Henry Garcia ng Antipolo Component City Police Station. Sir, maraming salamat sa oras. Sir, maraming salamat din po. God bless us all po. At pasensya po kayo kanina at medyo humihina po yung dating. Sir, God bless us all po. At more power po and more good public service sa mga susunod pa pong araw, sir. Sir, salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, sir. Ayun at ating napakinggan ang kasalukuyang hepe ng Antipolo City Component Police Station. Alam niyo ho, napakaganda ho ng sinasabi ni Colonel kanina ho na patuloy yung kanilang coordination sa barangay, gayon din ho sa HOA o yung tinatawag na Home Owners Association. Kung minsan ho talagang yung community yung dapat makipagtulungan para ho mapanatili yung ating peace and order. Alam niyo naman ho walang pinipili yung paggawa ng krimen, pero yung ating kapulisan oras-oras talagang nandyan. Pag sinabing Antipolo, talagang agresibo yung ating kapulisan na walang sawang naglilibot. Nakaraan ho, meron ho tayong nailabas na nag-trending. Ito hong yung nag-aaway sa gitnang kalsada na talagang wala pa hong 5 minuto, nandyan na ho yung ating kapulisan. Maging ho yung mga barangay tanod na bago pa man ho magkaroon ng sabihin na natin na dumanak yung dugo, talagang naalalayan o napigilan. Ayun sa mga nais magpadala ng mensahe, nakabukas ang aming text line 0927-634-3345
3005